So hello guys, welcome to Johan Chua Tutorials. Welcome po sa aking new vlog and gusto ko share sa inyo ngayon kung paano naman yung tekniko ng draw shot or paatras po. So sana may matutunan kayo and sana panoorin nyo to para baka sakali makatulong sa game nyo. So tara, pakita ko na sa inyo. Samahan nyo po ako. So yun nga guys, gusto ko na ipakita sa inyo ngayon kung paano yung tekniko ng draw shot ng step by step. So sa mga hindi pa nakapanood, gusto ililink ko sa description box yung vlog ko nung nakaraan about yung body aiming ko. So yun, pwede nyo mapanood doon. And ito, so syempre step 1, yung body aiming natin, sobrang importante nun. And gusto ko lang sabihin na syempre ang draw shot, ano yan pulso kasi yan. So, syempre, kung ano yung pinaka-max ng pulso mo, syempre, hanapin mo, magkakaiba kasi tayo ng pulso. Merong malakas talaga yung pulso, merong mahina din. So, ikaw ang magdi-discover nun. So, wala kang ibang gagawin, kundi mag-practice lang na mag-practice para mo mahanap kung ano yung pinaka-max ng pulso mo. So, ako kasi, hindi naman talaga ako sobrang malakas tumira. And more on lahat ng tira ko, pinupulsuan ko lang. So, kagaya ngayon, itong situation natin ngayon. So, ito yung prepare natin, yung 8 ball. So, hindi ko naman siya kailangan parang lakasan pa para i-draw ko siya para bumalik siya somewhere dito. So, makikita nyo kung paano ko siya pinupulsuhan, kung ano yung technique ko. So, ito na. Siyempre, pangalawa, kailangan mo talaga magtisa. Huwag mo kakalimutan yun. Napaka-importante po ng i-make sure nyo na yung buong sapatilya nyo is natisaan nyo dahil kapag draw shot, madalas, pag nagkamali ka or wala kang tisa, tatapyo ka, siyempre. So, ito na. Yan. So, step 1, aiming and siyempre, focus. And mapapansin nyo, yan, pagka dinraw ko na siya, hindi ko siya kailangan lakasan ng todo-todo para ko mapabalik dito sa baba kung nasaan ako ngayon. So kung mapapansin nyo, hindi naman ganun kalakas yung naging tira ko. More on pulso talaga yon since yun yung pinaka na-master ko na rin. Nahanap ko naman kung ano yung pinaka-max ng pulso ko. So alam ko na siya. So, ngayon, gusto ko naman ipakita sa inyo ngayon kung paano natin ginagawa or yung tekniko, kung paano ko na-draw siya ng ganun lang kahina. So, ito na. Ngayon naman, gusto ko naman ipakita sa inyo kung ano yung naging tekniko, bakit ko napa-atras siya ng ganun lang, hindi naman sobrang lakas. So, gusto ko mag-focus kayo ngayon sa kamay ko and sa cue. Sa cue ko, syempre, dahil nandun yung tekniko, kung paano ko siya nagagawa. So, ngayon, so ito na. Syempre, kung mapapansin nyo, yan, dito lang ako nakahawak ngayon sa gitna ng hawakan ng tako ko. Pero gusto kong tingnan yung maigi kung ano yung mangyayari after kung matira yung draw shot. So, ngayon. Gusto ko tingnan nyo na maigi yung kamay ko, guys. Kung mapapansin nyo, napunta yung kamay ko ngayon doon sa dulo. Nakita nyo? So, galing tayo dito. Pagkatapos kong tirahin, pumunta dito. So, kasi yung pinaka-technique ko, para ko siyang tinothrow. Para ko siyang hinahagis. So, yun yung nagbibigay ng power. Kaya siya umatras ng ganung kalakas kahit na hindi naman sobrang lakas yung tira ko dahil so, yung parang pinaka naging technique nun is pag tinitira ko siya, ginagano ko, binabato ko. So, nandun yung parang pinaka-puwersa niya eh. So, hindi mo na kailangan. So, iba-ibang style naman. So, syempre, yung iba, talagang pag nag-draw sila, steady lang din. So, sa akin, yun, sinishare ko yung paano yung pinaka-effective para sa akin. And, gusto ko naman ipakita ngayon naman sa inyo and na kung saan nyo siya dapat tirahin. Yung cue ball. So, ngayon, papakita ko naman sa inyo. So, kung mapapansin nyo, ang maling pagkakamali ng iba kasi, minsan kaya tayo tumatapyok or tumatalon yung bola kasi sobra nahihit na natin sa ilalim masyado. So, kung mapapansin nyo naman ibang player, iba-iba naman ang style. Merong player na talagang nasa ilalim na siya umasinta, pero pag hindi mo kasi pwedeng tirahin ng diretsong ilalim yan eh.
gusto ko lang i-clear yung konsepto na kailangan pag draw shot, kailangan ilalim na ilalim. Kasi minsan masisikwat mo yan eh. Although kahit yung mga pro, kagaya namin, hindi talaga talagang ilalim na ilalim yung tira. So ngayon, gusto ko naman ipakita sa inyo kung paano, ipaliwanag sa inyo kung paano yun. So, halimbawa, ganyan. So kung mapapansin nyo, ako kasi pag gumagod ako ng draw shot, hindi siya babamba. So mapapansin nyo yan, hindi siya nasa ilalim talaga, na ilalim. So medyo nakaangat siya ng konti. Pero pag ni-release ko siya, makikita nyo, napupunta sa ilalim kasi patrol nga siya. So galing sa taas, gumaganon siya, sumasadsad siya. Parang, so ito, makikita nyo. So yan, kung mapapansin nyo, wala naman sa ilalim yung asinta natin. Pero pag ni-release ko na, nakita nyo. Nakita nyo yung tako ko, follow through siya ng ganun kusa. Sumasadsad na yung tip ko dun sa tapete. Diba? So, mapapansin nyo yung sa mga ibang pro, hindi talaga yan ilalim na ilalim. Kasi pag sobrang ilalim din and medyo napatigas yung release mo, tatalon talaga yan kahit sinong player ang tumira kahit na pro pa. So, basically, yung iba, makita nyo yung iba, sa gitna pa umaasinta. Minsan may player na sa gitna umasinta tapos magugulat ka umatras. Pero hindi na talaga sa gitna tinitira yun, syempre. Doon lang yung aiming niya kasi may mga player nga na pag umispin sila, kailangan nila sa kaliwa pero sa kanan sila nakasinta tapos pagtira sa kaliwa pala. So iba-iba ng style. So ngayon, ganun din sa draw shot. So, wag niyong gagawin na talagang sobrang ilalim. Dahil sisikwat talaga yan, tatalon yan. So, itry nyo din yung style na tinuturo ko. Baka yun, improve, makatulong sa game nyo. Gusto ko lang din sabihin na hindi ko masasabi sa inyo kung ano yung percentage ng lakas, kung 30, 40, 50%, kasi kaya nga nang sinabi ko, iba-iba tayo ng pulso. And sa mga ibang tutorials kasi, may mga ganun-ganun sila na sinasabi na kailangan ganito yung lakas, ilang percent yung ano mo. Pero may bilang in my own personal experience din, hindi po talaga nasasabi yun dahil maaaring sabihin ko sa iyo, sige, 50% lang yung lakas pero yung 50% pala sa akin, ano lang pala sa'yo, 25% lang pala sa'yo. So, iba-iba tayo talaga ng pulso. So, ikaw ang maghahanap nun. Practice ka lang ng practice and marami namang player dyan na pwede mong gayahan ng tira. So, yung sa akin, isa yun sa mga option mo na sana makatulong sa'yo. So, pag hindi naman, huwag kang mawawalan ng gana na tumingin pa sa ibang player kasi sobrang dami ng magagaling na player dyan. Iba't ibang style, makakapulot ka. Isang beses, mahanap mo rin yung pinaka-style na magtutugma sa laro mo. So, kung talagang desidido ka na gumaling or mag-improve, syempre kailangan mo maging hindi ka pwedeng maging one-dimensional lang na parang idol ko si ganito, tapos gagayahin mo siya, tapos hindi naman nag-work sa game mo. So, wag ganun. So, mas maganda pa rin. Kaya nga, maraming players, so marami tayong nakikita. So, yun lang. Yun ang talagang mapapayo ko sa inyo na maging mapagmasid kayo. And, syempre, maging mapagmasid kayo sa unang-una sa sarili nyo. Kung ano ba yung pagkukulang dun sa game nyo. And, dun, in that way, makakita kayo ng mahahanap nyo. Pwede kayong tumingin sa ibang player na pwede nyong ina-idol nyo or kahit hindi nyo ina-idol, basta nag-work sa game nyo, syempre, kailangan nyo i-adapt yun. Diba? Hindi naman laging titingin lang tayo sa, ito ang idol ko, kailangan, ito gagayahin ko. Si Johan Chua yung idol ko, dapat yan ang gayahin ko. Kung hindi nag-work, kung ano yung nakikita nyo sa akin, sa game nyo, syempre, wala ring sense yun. So, syempre, gusto natin lahat mag-improve. So, maging mapagmasid sa lahat ng bagay. Pero unang-una, syempre, sa sarili mo. Wag mong kakalimutan yun. Kung ano yung pagkukulang mo, ikaw lang makakasagot nun. And sana itong vlog na to nakatulong po sa'yo. So maraming salamat po ulit. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, sana po mag-like and subscribe kayo para maging updated po kayo sa mga susunod kong mga billiard tutorials and kung ano-ano pa. So ulit guys, maraming salamat. 2 ups, 1 down. Peace out. Thank you po.